Napabalikwa si Bianca sa kama at napatingin sa wall clock na nakasabit sa dingding. It was 2:30 a.m. Muntik na siya nagpanik dahil hindi pamilyar sa kanya ang kamang hinihigaan niya. Pero bigla niyang naalaala ang lahat ng nangyari. Itinuro lamang sa kanya ni Noah ang guest room at nagkulong na ito sa kanyang kwarto. Hindi man lang ito nagtanong kung nakakain na ba siya o kung may kailangan pa siya. Nagtaka tuloy siya kung paano nakapagluwal na anak na kasing suplado ni Noah ang napakabait na tita Maggie niya. Inayos ni Bianca ang pagkakahiga at sinubukang makatulog ulit. Pero imposible yata mangyari iyon dahil hindi pa rin nasasubside ang adrenaline rush niya. Hindi siya makapaniwalang nagawa niya iyon. Naglayas talaga siya at tumakas sa kasal nila ni Patrick. Alam niyang dapat siya mag-guilty pero hindi niya naramdaman iyon. At salip, para siyang isang ibon na nakawala mula sa isang gintong hawla. Gusto niyang ipagsigawan sa mundo na malaya na siya mula sa mga utos at dikta ng papa niya. Pero ano nga ba ang gagawin niya ngayon? Nasa bahay na siya ng tita Maggie niya at wala na siyang idea kung ano ang susunod niyang hakbang. Siguro, magtatago muna siya dahil siguradong hindi siya mahanap ng kanyang papa ngayon. Palilipasin muna niya ang galit nito bago siya magpakita rito. Siya pa nga dapat magalit kung tutuusin. Kung ihahalin tulad ang ginawa ni Leandro sa Sanchez game, ginawa siya nitong pain para matupad ang matagal nitong pangarap na expansion ng negosyo nila sa hotel industry. Hindi mo lang nito naisip ang kaligayahan niya. Akala kasi nito magiging masaya siya dahil mayaman si Patrick. Pwes, nagkakamali ang papa niya. Naniniwala pa rin siya sa konsepto ng soulmate na may itinadhana talaga para sa bawat tao. Aminado siya hindi si Patrick ang soulmate niya at marahil ay hindi pa niya ito nakikilala. Kung nasaan man ang soulmate niya ngayon, ay sigurado siyang mabait ito, palangiti, at hindi mo lagi nakalunok ng kalamansi na tulad ni Noah. Pinilit niyang intindihin kung bakit nagkakaganoon ang binata. Sigurado siyang naging galit ito sa mundo dahil mayroong babae ng basid dito tulad ng lagi napapanood niya sa mga movie. She felt sure na napaka-tragic nga ng love story ng binata. Siguro nasasaktan pa rin ito tuwing naalaala ang babae na nakit sa puso nito. Nakaidlip na ang dalaga nang tumunog ang doorbell. Napabalikwas uli siya sa kama at saka tumayo. Malapit nang mag-alas 3 sa madaling araw. Sino pa kaya magdo-doorbell sa ganitong oras? Tinungo niya ang pinto at saka lumabas. Nang duman siya sa kwarto ni Noah, nakita niyang bumukas ang pinto nito. Dumiretso na siya sa sala para malaman kung sino ang dumating. Natakot siya bigla. Baka nahanap na siya ng kanyang ama. Pero imposible naman yata iyon. Kahit na makapangyarihan ang papa niya, hindi siguro ganoon kabilis kumilos sa mga tauhan nito. Natigilan siya nang makita ang bukas na ang pinto at nang makilala ang lalaki nasa pintuan. Hindi siya makapaniwalang andito si Luis Cruz sa bahay ng tita Maggie niya. Si Luis Cruz, ang sikat na artistang tinitilian at kinababaliwan ng maraming kababaihan. Napalunok ang dalaga. He was even more good looking in person than on screen. Wait lang, anong ginagawa nito sa bahay ng mga Sebastian? At bakit ito kausap si Noah? Ipiniling ni Bianca ang ulo habang pinagmamasdan ng dalawa. Tinapik ni Luis ang balikat ni Noah at mukhang close nga talaga mga ito. Noon lang din niya napansin na may isa pa palang lalaking kausap ang dalawa. Mistiso rin ito at kasing tangkad ni Noah. For the second moment, ay narito si Bianca kung sino pinakamagandang lalaki sa tatlo. After a few seconds of careful deliberation, inagpasya siya mas gusto niya ang suplado pero malakas na appeal ni Noah kaysa dalawa nitong kaibigan. Pero never niya iyong aaminin sa ibang tao, lalo na kay Noah. Nagtago ang dalaga sa isang divider nang pumasok ang dalawa. But she was not fast enough. Napansin siya ni Luis at ngumiti ito sa kanya. Wow! Nairis yata ang lahat ng iniisip niya dahil sa ngiti nito.
Hindi na nakapagtataka kung bakit endorser ito ng isang brand ng toothpaste. Kaya pala ayaw mo kaming papasukin, Noah. Wika ni Luis sabay turo sa kanya. Pasaway ka, pare. Kunwari ka pang galit sa amin. Dagdag ng lalaking hindi pa niya kilala. Saglit na tumingin si Noah sa dalaga. Huwag mo ako tulad sa'yo, Marcus. Buliyaw nito sa kaibigan. Kababata ko yan. Makikitira muna dito. Kababata daw. Nakangising sa adang lalaking Marcus pala ang pangalan. Ano bang pangalan mo, miss? You look familiar kasi sa akin. Wika naman ni Luis nang mataman siyang tinitigan. Bianca, sagot niya at tuloy nang lumabas sa pinagtataguan. Bigla namang nagulat si Luis na may biglang maalaala. Ang galing mo, Noah. Paano mo nabingwit si Bianca Legaspi? Oh my God. Things could only go downhill from here. Naisip naman ng dalaga. Biglang nasira ang lahat ng plano niya. Inakala ni Bianca na nauwi na sa isang malaki disaster ang plano niya dahil nakita siya ng dalawang kaibigan ni Noah. Pero nagkamali siya. Mababait naman pala mga ito at madaling pakisamahan. Habang nakaupo silang apat sa garden set sa labas ng bahay nito, ay nalaman niya kung bakit napadaan ng dalawa kahit madaling araw na. Naset up pala ng dalawa si Noah sa isang date. Hindi nga lang sinabi ng mga ito sa kaibigan na lalaki rin pala ang kadate nito. Napadaan sila para sorpresahin at pagtripan muli ang kababatan niya. Habang kinikwento ni Luis ang nangyari, nagkatawanan silang tatlo habang lalong umasim naman ang mukha ni Noah. Nag-enjoy ka bang kasama ang kadate mo, tol? Nakatawa pa rin wika ni Luis. Umuwi na nga kayong dalawa? Pagtataboy naman ni Noah. Pare, ginantihan ka lang naman namin. Saad naman ni Marcus. Pumormal ito at umarok kay Bianca sabay turo sa kaibigan nito. Alam mo bang ilang beses na naming naset up yan? Puro magaganda at matatalinong babae ang nireto namin sa kaibigan namin. Pero wala siya nagustuhan kahit isa. Kaya naisip nyo na baka lalaki ang gusto niya? Saad naman ni Bianca. Napakakulit ng tawa ang dalawang kaibigan ni Noah. Ibang-iba ang totoong personality ni Luis sa roles na laging ginagampanan nito sa soap operas at movie na laging seryoso. Palabiro pala ito at kwela. At isa namang investment banker si Marcus. At least ako, hindi nabubulol tuwing kaharap ko ang babaeng gusto ko. Tudiyo ni Noah kay Marcus. Kasalanan ko bang matindi ako magmahal? Nakangising sagot nito. Hindi ka matindi magmahal. Matindi lang talaga ang pagkahibang mo. Nakisali na rin si Luis sa pangaasar kay Marcus. Naalala ni Bianca ang pangarap niya. Graduate siya sa kursong Foreign Service at matagal na niyang pinapangarap na maging isang ambassador para sa isang bansa. Gusto niyang makita ang mundo. Hindi bilang si Bianca Legaspi, one of the country's premier heiress, kundi bilang isang ordinaryong tao. Pangarap nga niya makapaglibot sa Europe na backpack lang ang kanyang dala, pero hindi pumayag ang papa niya. So instead of the jet-setting lifestyle na matagal niyang pinapangarap, naging organizer na lamang siya para sa events company. Hindi nga siya nakapaglilibot sa mundo, pero at least marami naman siya nakakasalamuhang tao. Medyo masaya na siya sa trabaho niya, ngunit paminsan-minsan ay inilalabas pa rin niya ang mapa ng France. Tinititigan niya ang lahat ng lugar na gusto sana niya mapuntahan para bang nakakarating siya roon sa pamamagitan ng pagtitig lamang. Gising na! Narinig niyang sumigaw bigla si Noah. Kagad siyang bumangon sa pagkakahiga sa kama at binuksan ang pinto ng guest room. Natameme ang dalaga sa kanyang nakita. This time, fully clothed na si Noah, pero mukhang bagong paligo ito at basang-basa pa ang buhok nito at may iba pang pasaway na droplets na tubig na tumutulos sa leeg nito. Kahit nakakainis nang tingnan ang binata, hindi niya may pagkakaila that he simply looked juicy. What if lumapit siya at, "Stop right there, Bianca.
Aniyang bahagi ng kanyang isip. Anong kailangan mo? Nabubulol na tanong niya. Pinilit niyang gayahin ang nakaismit nitong ekspresyon pero hindi niya magawa. Alam mo ba kung anong oras na? Untag nito at pinagkuros ang dalawang braso sa dibdib nito. Bago pa siya makasagot, inagpatuloy pa ang binata. 11:30 na ng umaga. Akala mo ba ipagluluto kita at ipaglalaba? Ano ka? Sinuswerte? Relax ka nga lang, Noah. Itinaas ng dalaga ang dalawang kamay nito na animo sumusuko sa gyera. Ang dami mo kasing sinasabi. Nakikita mo ba to? Tanong nito, sabay turo sa kanang mata. Namamaga iyon and there was a huge purple bruise on it. Naalala mo pa ba kung sino may gawa nito? Hindi. Mabilis niyang tanggi. Hindi sumagot ang lalaki. Pero nakita niya ang masamang kislap sa mga mata nito. May binabalak itong hindi maganda at sigurado siyang makakaganti ito bago matapos ang araw. Well, kung iyon nga mangyayari, pwede naman niyang tuhurin ito. Then again, naisip niya anak ito ng tita Maggie niya at kahit ayaw niya, may utang na loob siya pati kay Noah. Nakikitira lamang siya at kailangan niya mag-adjust kung kinakailangan at magpakumbaba. Bumuntong hininga si Bianca bago inilahad dito ang kanang kamay. Look, Noah, I'm sorry, okay? Nakakapikon ka kasi minsan. Kokontra sana ito sa sinabi niya, ngunit napatuloy siya sa pagsasalita. Wala naman akong planong umasa na lamang parang prinsesa dito. Tutulong din ako sa housework. To make it up to you, pwede mo akong utos-utusan for 2 days. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Gagawin mo lahat ang iutos ko sa'yo for 2 days? Nabiglang tanong ni Noah. Nakabawi ito kaagad sa pagkabigla at hindi nagustuhan ni Bianca ang piliyong kislap sa mga mata nito. Pasaway ka. Baka kung anong niisip mo. Ani niya nang biglang ma-realize ang implikasyon ng sinabi nito. Huwag kang hibang, Bianca Legaspi. Pinagmasdan nito ang kabuuan niya at base sa reaksyon ng mukha nito, hindi nito nagustuhan ang nakita. Don't flatter yourself. Hindi ako interesado sa'yo. Ang kapal naman ng mukha mo. Ikinuyom ng dalaga ang kamay para suntukin ang kababata. Ngunit hindi natuloy ang balak niyang bigyan ito ng isa pang black eye. Dahil sinalo ng binata ang kamay niya at ngumisi sa kanya. That won't work twice. Kailangan mo na mag-isip ng ibang taktika. That is, kung marunong kang gamitin ang utak mo. That's not a bad idea. Ani niya na may piliyang ngiti sa mga labi. Bigla niyang inuntog ang ulo sa ulo ni Noah. There was a resounding crack at napatras pa ito dahil sa impact. Kainis ka talaga, Bianca. Sigaw nito at lumipat kaagad ang kamay nito sa noo. Tinapunan siya nito ng matalim na tingin. Pagbabayaran mo yun. Hindi inasahan ni Bianca ang susunod na gagawin ni Noah. Bago pa siya makakurap, ay hinablot ito ang baywang niya at siniil siya ng halik sa labi. Nanlaki ang kanyang mga mata at naging blanko ang utak niya. Alam niyang kailangan niya itong itulak palayo pero hindi niya nagawa. Napakapasaway mo talaga, Noah. Sinamangutan ni Bianca ang black leather shoe at nagdesisyon siyang kailangan niya itong i-brush ulit. Kinuha niya ang brush at pinuhos ang lahat ng inis niya sa pagpapakintab ng sapatos. Na-imagine niya ang pagmumukha ni Noah sa sapatos at unti-unting nawawala ang pagkainis niya. Matapos siyang nakawan ng halik ng lalaki, kaagad siyang pinalalahanan nito ng pangako niyang gagawin ng lahat nang inuutos ito sa loob ng 2 araw. Siyempre dahil sa kanyang pride ay hindi siya tumanggi. Sinabi nito na hindi siya pagbubuhati ng semento o anything like that. Kailangan lang daw niyang lagyan ng shoe shine ang sapatos nito. Pakikintabi ng sapatos niya? Akala ni Bianca ay sisiw lang iyon. Pwes, nagkakamali siya. Noah the vain moron had about 20 pairs of leather shoes. Hindi pa kasama roon ang sneakers at mga tsinelas ito. Punong-puno rin ng putik
at kung ano-ano pang dumi ang mga sapatos nito. Kasalukuyan siya nakasalampak sa sahig sa sala. Katabi niya ang mga tambak na sapatos na ipinapalinis sa kanya ni Noah. Umanda ka sa akin, lalaki ka. Lalagyan ko ng pampurga ang kape mo. Tingnan lang natin kung hindi ka matatakbo papunta sa banyo. Naisip niya habang patuloy ang pagbabara sa sapin sa paa. Tiningnan niya ang sapatos na hawak and finally dim and clean. Kinuha niya ang kapares niyon at sinimulang linisin iyon. 14 pa ang kailangan niyang linisin. Nang makita ang mga sapatos na inutos itong linisin niya, kagad niyang nilunok ang protestang sumiklab sa mga labi niya. Kung magrereklamo siya, ay parang pinatunayan lamang niya ang lahat ng niisip ni Noah tungkol sa kanya. At para na rin nanalo ang binata. At hindi papayag si Bianca. Lalaban siya kay Noah. Kung asaran ang gusto nito, ay ibibigay niya ang gusto ng binata. Magkasundo pa kaya si Bianca at Noah? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.